Hello guys! Welcome sa ating bagong video tutorial. Sa video tutorial na ito ay gagawa tayo ng isang DIY capacity tester. So basically, gagamit lang tayo ng isang multifunctional battery meter model PZM015 na kayang bumasa hanggang 200 volts at kayang bumasa hanggang 50 ampere. Pero meron silang variant na 100 ampere, 200 hanggang 300 ampere. At ang gagamitin ko ay 50 ampere dahil hindi naman ako tumataas ng 50 ampere. So, ito pong module na to ay nangangailangan ng external source. Kapag babasa ka na ng less than 8 volts, kailangan mong gamitan ng 3.3 hanggang 12 volts na external source. Gaya nitong lithium-ion battery na 3.7 volts na ito. So, gagawin to ng casing. Bali, ito yung gagamitin nating box. Lalagyan natin siya ng mga binding posts kagaya nito. Nilagyan ko na sila ng wiring at saka ng lugs para hindi masyadong humaba yung video natin. At lalagyan ko din ng switches yan para sa DC input natin sa voltmeter. Ito naman para sa external source. At lalagyan din natin yan ng dummy load. Dummy load para sa 1H50 capacity testing. Lalagyan ko siya ng switch yung dummy load. Yung dummy load natin ay 4 ohm, 5 watts na resistor. So, kung may 4.2 volts tayo, almost 1 ampere yung idodraw niyan. Especially kung gagamit tayo ng 1H50 na battery. Para naman sa charging ng external source, gagamitan natin ng TP4056 na module. Winiringan ko na din. At gagamit din tayo ng mga binding post para sa input at output side ng ating module o ng ating standalone battery capacity tester. Bago natin simulan yung project, discuss ko muna kung paano gumagana itong battery capacity tester na to. Kapitan ko lang muna ng external source. So, ayan, yun yung interface niya. Kaya niyang bumasa ng voltage, current, power, energy, capacity, external resistance, and internal resistance. At syempre, kaya rin niya bumasa ng running time. Ang isa pa natin kailangang malaman dito ay kung paano sineset yung mga parameters. So, para ma-set natin yung voltage ng battery natin, yung full charge voltage at low voltage ng battery, may dalawang klaseng pagpindot lamang dito, yung short press at yung long press. Pag mag-set ng parameters or mag-clear ng parameters, long press lang palagi. Ayan. So, long press lang natin siya. Long press uli. So, after mo i-long press, makikita mo dyan kung saan nagbiblink. Doon mo pwedeng iset. So, halimbawa, gusto kong iset to sa 14.4. Iintayin ko lang makarating sa first decimal na yan. 14.4 tayo. Tapos, short press nyo lang para ma-set nyo yung voltage na gusto nyo. Para i-save yan, long press lang. So, ayan. Kapag na-save na yun, lilipat yan agad sa low voltage. Isa-set ko lang to sa 10.5 volts. Depende sa inyo kung ano yung setup nyo. So, ayan. Nasa 100 siya, hindi natin kailangan yun. Gawin natin itong 5. Tapos, paglipat sa 4, gawin natin 0 para maging 10.5. Save lang natin, long press. So, ayan. Naset na natin yung full charge voltage at low voltage natin. Para naman sa setup ng shunt, long press lang ulit. Dahil nasetan natin yan, ano lang tayo, short press. Yan, lumipat na sa current. I-long press natin yan. Select natin yung 50 ampere. So, ayan. Meron siyang 50 ampere, 200, 300. May 100 din. Doon tayo sa 50 ampere dahil din yung shunt natin, long press. Kapag kasi nagkamali tayo ng setup dyan, ang mangyayari, magkakamali yung reading natin. So, ayun. Tapos na natin i-setup yung voltage saka yung shunt nung ating module. Doon naman tayo sa pag-clear. Parehas lang din. Long press lang din ulit. Short press para lumipat. Ayan. Pwede mong i-clear yung energy. Pero na-clear ko na to kanina. So, halimbawa, i-clear lang natin yan. Long press lang natin yan.
Long press lang natin dito kung gusto mo i-clear yung watt hour. Long press lang dito kung gusto mo clear yung capacity. Long press lang dito kung gustong ma-reset yung running time. So basically, ganun lang yung pag-setup niyan. So that's all. Na-setup mo na yung battery capacity tester mo at pwede mo na siyang gamitin for capacity testing dahil nakasiro na lahat ng parameters mo. Na-set mo na yung full charge at low voltage mo. Move naman po tayo sa paggawa ng kanyang casing. Bali sa gagamitin kong casing, gagamit ako ng junction box na square or yung pull out box kung tawagin ng iba. Gagamit tayo ng mga binding post. At itong pinaka cover ng square box, nilagyan ko na siya ng cover na carbon fiber at binutasan ko na para sa mga binding post. At pinutasan ko na din para sa pinaka module natin. Para naman sa mga inputs natin at outputs, gagamit ako ng DC barrel jack for input and output. Lalagyan ko din niya ng switches at charging module na na-discuss ko na kanina. So, ang first step natin sa paggawa nito ay i-prepare yung case. Butasan na natin yan kung saan yung napag-decision natin na pwesto. So, una natin ikakabit yan yung mga DC barrel jack. Ang gagawin ko, ang right side ko positive, ang left side ko negative. Ikakabit na lang natin tong mga barrel jack na to. So unahin natin tong positive side. Sikipan lang natin gamit ang plies para hindi siya lumuluwag kapag nagkakabit tayo ng mga DC jacks, ng mga inputs, mga lugs. Pagkatapos natin makabit yung mga DC binding posts, gawin naman natin yung pinaka box. Kabit na natin yung mga external input at saka binding posts at DC jacks natin dito. Kabit lang natin yung DC input para marami tayong klase ng input. Itong isa sa kabila. So, paparallel lang natin to sa mga binding posts kanina. Kakabit ko na rin itong ating charging ng ating external source. At yung pinaka-switch ng ating external source. Ipipix ko na din tong external source, so unahin ko na siyang i-wire dahil mamaya masyado nang mapupuno ito ng components. Mahihirapan na tayo sa pag-assemble. Lagyan ko lang to ng hot glue para ma-fix natin. So yan. Nilagyan ko lang ng quick connector para madali ikabit. Isang side ng battery ay ng TP4056 dito lang din para sa charging. Ito yung negative. Tapos yung sa switch naman, i-switch natin siya sa positive side natin. So isasalpak lang natin dito yung isang terminal ng switch para sa ating DC in doon sa module. So ayan, mahigpit na yan.
Tapos itong isang paa ng switch lalagay natin sa module. Tapos yung isa ng module lalagay dito. Yan. Tapos na tayo sa external source. Bali, kakabit na lang natin mamaya ito dito. Salpak na to natin dito. So yan. Lapat na lapat. At itong negative side, ikakabit ko na sa negative. Ayan, naka-prepare na yung external input ng ating multifunctional battery capacity tester. Kakabit na natin ito sa negative side. Itong pula ay sa positive side. So ayan, naka-on na siya agad. Ito yung switch niya. Ayan. At para naman sa dummy load, gagamit ako nitong speaker wire. So solder ko na siya dito. Initin lang natin heat shrink cable tube. Pinuwesto ko na din yung dummy load natin, ipinix na natin dyan. Lalagyan na natin siya ng switch at saka yung papunta niya sa supply or sa load side natin. Lalagyan ko lang muna to ng lugs. Para sa switch ng ating dummy load, nilagyan ko na rin ng terminal yung isa para itong dalawa na to, ito yung pupunta sa load side ng ating setup. Tapos itong isang galing sa dummy load lalagay natin dito, i-solder natin dito. Fix na natin yung pinaka-switch ng ating dummy load. Bale, ito yung pinaka-supply ng dummy load natin. Dito natin sila susupplyan. Ikakabit ko na din tong mga output natin. Ito ang USB out. Salpak na natin. Ito namang isang switch na to ay para sa switch ng voltmeter. Lalagay na din natin to. Yan. So, isa na lang ang bakante. Baka may maidagdag pa tayo dito na kapaki-pakinabang pagdating ng time. So, meron tayo ditong DC USB out, DC jack output, female, input, female, DC jack, at meron tayong charging ng ating external source na may TP4056. At ito yung switch ng ating external source. Ipupwesto ko na din tong shunt. Bali nga po pala kung nalilito kayo sa wiring natin,
Halos wala naman tayong binago dun sa naka-drawing doon sa likod ng pinaka ginamit natin na module. Para naman sa shunt natin, ipupwesto lang natin dyan yan. Sa negative side siya dadaan. Ayan. So, in place na lahat ng ating mga components. Pwede na nating i-wiring yan. Para naman dito sa front panel, dito kasi dadaan ng ating kuryente sa negative side. Bali, itong positive side na yan, i-short lang natin yan. Ikakabit ko lang itong wire na may ito ay 12 gauge na wire. Lagyan ko na rin siya ng terminal lugs at ipaparallel lang natin o i-short lang natin itong dalawang positive side natin. Para naman sa shunt, paparallel lang din natin to sa mga binding post nito. Ayan. Kakabit lang natin dyan yan. Kinakabit ko na yung mga wiring papunta sa shunt galing sa pinaka-meter natin. So yun, nakompleto na natin yung wiring. Sinunod lang natin tong diagram na to. And then sinisiris lang natin yung mga switch sa bawat supply na gusto nating may switch. Kompleto na lahat ng wiring natin dito. Sasalpak na lang natin yung mga papunta sa load side at papunta sa mga supply side. Tulad nitong USB output na to. Lalagay natin yan dito sa output side natin. Bali, itong part na to, ito yung load side natin. Ito yung negative side, ito yung positive side ng load side. Kakabit natin dyan itong USB, positive side. Itong isa sa mga jack natin. Ito ang positive side. Kakabit na rin natin tong dummy load sa load side. So, yun. Natapos na natin yung sa load side.
So, ayun, naikabit na natin lahat ng wiring. At ipipix na natin to and ready for testing na. Kabit lang natin yung mga screw. So, ayan. Ito na ang ating finished product. Ito, output USB, output na para sa barrel jack, input para sa charging ng external source, at input ng barrel jack, switch ng dummy load. Ito yung switch ng capacity tester, voltmeter. Ito yung switch ng external source. At ito naman, ano yan, spare para pag magdadagdag pa. So, ayan. Testing natin.